Sa totoo lang po, nagdabog ang bangs ko dahil sa chikang ito. Ito Ako po, rin. Napaha? ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarya na Talakayan Showbiz at Pictures. At yes, tatarayan ko po talaga ang mga nagpapalabas ng balitang itong alam mo talagang wala sa hulog, Oo wala nga, sa Diyos ko. katwiran. Pero ang nakakalungkot, kaya ko lang ito pinansin kasi dalawang pahina sa Facebook ang may pakana ng balitang ito. At ang balita, ipinapalabas nila na ang mahusay na aktor na si Joshua Garcia at isa pang mahusay na aktor na si Marcus Patterson, sinasabi sa mga Facebook pahina na ito na ang dalawa raw ay mga bakla at pangalawa ay magkarelasyon. Natawa ko. At magkarelasyon. So, kung babasahin nyo, hindi na po namin papangalanan kung sino yung mga Facebook pahina. Kung babasahin nyo ito, at kung talagang marunong kayo ng reading comprehension at masusi kayong magbasa, ang ginawa, dagdag lang ng kung ano-anong kwento na alam mo ang mga eksena sa pelikula ni Joshua at ni Marcos ang pinag-uusapan, pardon me for the word, sinalsal yung mga salita at pinapalabas nga nilang may relasyon ang dalawa. Ako po, bilang bakla, napipikon po ako sa ganitong mga maling balita, lalo na nga si Joshua Garcia at si Marcus Patterson ay tunay na mga lalaki. Correct. Mababait sila sa aming mga bading. Yes. Hindi sila comfortable pag kami nasa paligid nila. Kaya wag natin silang gawa ng mga kwentong salat sa katotohanan. Totoo, si Marcus Patterson po ay gumagawa ng mga gay character. Yes. Sa pelikula, meron silang pelikula ni Alex Diaz, yung Fruitcake, kung saan lovers sila. Meron nilang Kasama rin doon of course, si Joshua. Garcia na bida. May pelikula rin si Marcus Patterson na ang kanyang kaniig sa nasabing eksena ay si Tommy Alejandrino na nagkakaroon sila ng pagtatalik ng lalaki sa kapwa lalaki. Pero it does not follow na si Marcus Patterson ay bakla. Isa pa, hindi niyo ba alam sa mga gumagawa ng mga balitang ito, si Joshua Garcia po ay may constant date. Diba, Glenn? Yung French-Filipina golfer, si Emeline Vergier. Emeline. So, saan po nagagaling ito? Ikaw ba, Glenn? Kung halimbawa artista ka at makakabasa ka ng ganitong klaseng balita, ano mga reaction mo? Tatawanan mo lang, babasahin mo, o ikukol mo ang attention ng nasabing pahina? Ako, tatawanan ko lang. Okay. Kasi kumbaga, kung halimbawa ako si Joshua, syempre hindi ako si Joshua, di ba? Oo. Kung si Joshua ako, secured ako sa pagkalalaki ko. Yes. So, yun yung magiging reaction ko na parang, ano ba naman tong balitang to, di ba? Pero kung consistent at paulit-ulit na, dun ako magagalit. Kasi, na yun parang sa una lang, parang, syempre, dahil nga nagkaroon sila ng pelikula, so parang linking lang ginagawa. Pero, yung alam mo yun, yung patuloy mong gagawa ng istoryang ganon, doon ako maiinis. Ang nakakatakot kasi pa doon is that pag binasa mo yung mga pahina, ang dami namin agad tao na sabi ko na nga ba Oo nga. Sabi ko na nga ba ganun sabi ko na nga ba ganun. Yung parang kumbinsidong sila because of the kwento na talaga yung dalawa ay may relasyon. Hindi ba kasi you do not know even these people personally. And Yes. nakakalungkot pa is that parang ginagawa nyo na parang isang malaking kababalaghan na magkaroon ng dalawang lalaki ng relasyon. Huwag natin gawing parang ang dating kasi sa akin ng ginagawa nila sa panel, ginagawang katatawanan. Pinaglalaruan yung mga yung pagkatao at pagkalalaki ni Joshua at ni Marcos, which I find parang unfair. Diba? Alam mo naman sa FB, papabutok yung kwentong yan. Sooner or later, yung mga kamag-anak natin sa YouTube, pag-uusapan na yan. Lalo, di ba, may mga YouTube channel na yung boses lang ang naririnig mo. Tapos,
Parang totoong-totoo yung Oo. binabalita nila Tapos talaga. magnanakaw sila ng mga IG photos, IG videos. Tapos Oo. gagawa na nila ng mga 'di ba, clickbait na Mga title at clickbait ng saka mga titles, 'di 'di ba? ba? Yun ang nakakainis dun, 'di ba? Kasi nga kung talagang mababasa niyo po yung mga clickbait at talaga yung dalawang Facebook pagina na 'to ha, clickbait na clickbait rin talaga ang title. So ako nalulungkot lang ako na at this day and age na meron pa rin ganitong mga gumagawa ng mga kuwentong kasinungalingan. Mm. Kasi kung halimbawa, lalong-lalo na dun sa mga taong hindi kakilala si Mm. Joshua, kasi of course sabi niya, "Ay, imposible namang" yun nga, eh. Kaya niyo ginagawa ng kuwento kasi nga kilalang kakilala at gusto niyo Oo. mapag-usapan ang pahina niyo. Gusto niyo ang mangyari mapagpasa-pasa-pasahan ng Correct, kuwento. oo. Kaya po namin siya dini-discuss ngayon sa The QT Show kasi we would like to warn you that it is not right to put Marcus and Joshua in such a predicament. Correct. Na darating ang panahon na sobrang inis nila, kayo rin, 'di ba? Ang cyber libel, Correct, usong-uso oo nga. nowadays. May mga kaibigan kaming manunulat na Oo nga. recently nasampulan, Oo, actually, 'di ba? 'di ba? So, sana po mas maging maingat tayo sa mga binabalita natin, lalo na kung una, wala kayong ebidensya. Correct. Pangalawa, wala kayong hawak na kahit anong katotohanan sa mga sinasabi nyo. At pangatlo, ang sinasabi nyo lang ay dahil lamang sa inyong mga obserbasyon. Correct. 'Di ba? Ako nga ang gusto ko lang isipin, mahusay siguro talaga umarke si Joshua at si Marcos. Kasi Naniniwala sila, 'di ba? paniwalang at wala naman ako natatandaan na kahit na anong TV show na, o commercial na pinagsamahan si Joshua o si Marcos at nagpakita sila na nagyayakapan, Mm. naglalambingan, yung nagpapaka-angel at kahit Charlie, habulin mo ako. Wala Oo. naman silang ganun, di ba? Pero may common link silang dalawa. Ay, Alam mo? yes, di ba? Si Kasi Janela. yes, si Janela Oo. Salvador. Kasi si Janela naging club team dati, katrabaho ni Joshua Oo, at si Garcia, 'di Janela ba? ang nanay ng anak ni Oo, Marcos. correct. Di ba? At hindi naman tinatanggi ni Joshua Garcia na minsan sa kanyang buhay, naging crush na talaga kay Oo. Janela. Kaya lang, hindi sila nagkatuluyan or walang nangyari kasi nga, I think that time was also the time na lalo na si Marcos sa buhay ni Janela. So, naging Oo. magka-love team sila. Di ba? Anong show nga yun? May Ah, show sila parang suspense thriller yung something. kay Ma Salvador. Yes, di Oo, ba? 'di ba? So, Tapos nagkasama ulit sila sa Darna yes. na meron na anak, of course, si Oo. Janela. So sa akin lang, let's stop writing or yung mga writing na mga ganito na alam nating nakakalungkot, nakakainis, nakakapikon. Pasalamat nga kayo, tama si Glenn. O, dinedelma lang kayo ni Joshua sa ni Marcus. Mm. Diba? Eh kami, dito sa GT Show, kahit pa paano, mababait naman kami. Mabait ka? Tsabait! Kinatama namin ang mga dapat itama. Correct. Diba? Binibigyan namin kayo ng kaliwanagan ng pag-iisip. Nga. Diba? At we are saying this out of concern. Kasi ayaw na namin na parang paunti na ang mga magiging online show dahil nga ang dami na ng mga taong Oo nagsasabing nga. kadima-demanda kayo. Correct. Diba? Kayo rin ha. Ang dami nang naalala-libel at cyber-libel dyan. Oo. Kayo rin, di madali ang pinagdadaanan ng mga taong Correct. dumadaan sa cyber libel at sa libel. Yung mga katoto nga namin, 4 na taon ang binuno, di ba? At eventually, dumating yung hatol. O, di ba? Kaya magsilbing aral po ito sa ating lahat. Tandaan nyo po na ang ating mga sinusulat, iba-iba ang dating sa mga taong nagbabasa. Di ba? Ikaw naman kung sakasakali, let's just play devil advocate. Kung sakasakali nga talaga, Na totoo. anong magiging reaction mo kay Ibigang Glenn? Buhay nila yun eh. Ah. Ako, wala akong against anything about sa mga taong nagmamahalan. Yes. Kung totoong nagmamahalan, 'di ba? Ako As long as nagmamahalan at hindi nagagamitan. Yeah. Ako kung totoo talagang nagmamahalan si Joshua at si Marcos, isa lang talaga isisigaw ko, mabuhay ang espadahan! Oh my God. Pero of course, ano lang yan, 'di ba? Wishful. Wishful. Wishful Wish ko lang. lang thinking namin dalawa, 'di ba? Kaya sabi ko nga, we're playing devil's advocate. What if? 'Di ba? Ayan naman kayo. Oo Sabihin nga. naman. Sasabihin na naman ano.
gusto nyo talaga, tinatarayan ko kayo Oo eh. nga. Diba? At sa mga nanonood sa amin, diba? Pwede ba? Panoorin nyo muna yung buong segment bago kayo nagmamataray. Oo nga. Kasi Title pala, title pala, nagko-comment na. ang lalaki ng mga reaction. Talagang pang ano agad. Pang ano, talagang gusto talaga yung mga reaction nyo, pang ano, main stage. Diba? Basahin nyo po, panoorin nyo po na kami from start to finish bago po kayo mag-react. Kasi minsan po kayo nakakahiya. Kayo ang katawa-tawa, kaya dinededmo namin kayo. O siya. O siya, ito po si Alwood Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lancy Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Taray at Talakayan Showbiz Edition.